Hello guys, I'm Mr. Pad. Sa araw nito guys, tuturo ko sa inyo kung paano pagpalit ng shock ng Corolla sa likod. At makikita nga po natin sa video pong ito kung paano po natin pinapalitan at kung ano po dapat natin ginagawa at kung paano po i-check ang ating pong shock pag tayo po magpapalit. Dahil meron pong shock na tinatawag po natin gas type, may tinatawag din pong fluid type. So sa video pong ito makikita po natin kung paano tayo magpapalit, kung paano po natin ginagawa ang pagpalit po ng shock sa likod. At tara guys, umpisa na natin, pero mag-intro muna tayo. Guys, ito na nga, no? Sa bawat ginagawa po natin, kailangan po natin ng safety. Katulad po ng nakikita ninyo, meron po tayong stand para kung ang shock po ay matumba, nakakapit po ang chassis po sa stand upang hindi po tayo madaganan kung pumailalim po tayo. Yan po ang pinaka-importante sila. At tulad nga po nito na nakita po natin, ay tatanggalin po natin yung lock niyan at the same time kakat din po natin para pagpasok po natin ng ating pong hose mamaya sa bago ay hindi na po kinakailangan na mag-bleed pa po tayo ng preno. Kaya nilalagari po natin itong gilid at ating pong tutupiin at ganoon din po sa bago mamaya. Mamaya po sa bago makikita din po natin yung ikakat din po natin. At ganito rin po ang makikita ninyo para sa pagbalik po natin ng ating pong bagong shock ay hindi po natin kailangan mag-bleed pa po ng preno, lalo po pag tayo po yung nag-iisa at ating pong ginagawa ay wala po tayong kasama. Katulad ko, ako lang po mag-isa, so kinakailangan po natin itong ginagawa. So guys, kung bago ka pa lamang sa channels ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung bell button na yan upang sa bawat upload ko ng mga video ay ma-notify kita. At mag-iwan ka na rin yung comment kung meron kang gustong ipaabot at may mga tanong ka para sa susunod mabasa po natin at tayo po yung magre-reply sa mga comment ninyo sa ilalim ng video ito. So ito na nga guys, no? At kinakailangan po natin siyang tanggalin katulad ng pinakita natin kanina, 17 po yan. At kapag natanggalan po natin ang magkabilaan pong bolt or nut, at yan po kinakailangan po natin siyang itulak. Kaya nga importante kapag meron po tayo na tinatawag po natin penetrating oil. So tatanggalin lang po natin yung upuan sa likod at makikita po natin itong tatlong tornilyo. 12mm po yan. Luluwagan natin para po mababa po natin yung ating pong shock absorber. At sa baba po natin siyang gagawin. So katulad nga po nito, no? Pinanan po natin ang penetrating oil at sisikwatin natin konti para makuha na po natin itong Mac in person. At magpapalit po tayo ng shock absorber po natin dahil po ang shock po natin ay luma na po. Palagi po tayo mag-check ng ating po mga parts kung meron tayong papalitan, luma man o bago. Kapag luma po, checkin po natin yan bago. Checkin din po natin minsan kasi nagkakaroon ng factory defect. So importante na lagi natin chine-check kasi napakahirap po at hindi po basa-basa mababalik ang spare part once na nagamit na po natin na ito, lalo na po kapag nagamit po natin ng ilang oras. So importante po talaga ay patuloy po natin chine-check po ang ating po mga parts. Katulad nito, pinilugan po natin, makikita mo mamaya. Atin din po yung lalagariin katulad dun sa luma ng ating pong nakikita. So, patuloy lang po tayo guys, panoodin po natin ang video ito para tayo po ay magkaroon po ng idea kung paano po magpalit ng shock po ng isang sasakyan. So ito na nga po guys, no? Lalagariin na po natin. Pa-sliding, hindi po ibig sabihin lagarin natin lahat, kundi po yung pinakabutas, i-slice lang po natin ang paglalagari dyan para makita natin at kung paano paglagay ng brake hose mamaya.
Sige ba, tayo lang ganito. Sige ba. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.